if a man hath committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree, Sabay. his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hung is accursed of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Let's pray, Lord. Masalamat sa iyong salita, Panginoon. We pray na kayo pong pala. Maganda po ng Bible quiz mo. Kami na subok. Kami nag-focus. Mag-aaral. Dahil po nainiwala kami yung salita ay napakaganda. Napaka-pure at napaka-wise, Panginoon namin pag ito'y sinunod namin. So we pray, makita namin yung balance na, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Pinapatupad. Matuto kami dito. Ma-apply sa aming buhay, even sa aming komunidad, Panginoon. Kailangan mo kayo mong magpala, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapuna po. Magandang hapon po. Hindi tayo magtatagal, pero usually po may pili lang ako ng sa ating Bible quiz na, pero this time medyo random kasi, no? Wala akong matulak kabigin. Kaya lalahatin natin, pero summary lang ito. Okay? Title natin ngayon is Justice, saan ba yun? Mercy, Order, and Holiness. Okay? Justice, Mercy, Order, and Holiness. Andun yan sa tatlong chapters. Pasadahan lang natin. Katulad doon sa naalala ko kasi yung hanapin ko na nga yan, sabi doon. Understanding. Yung patotoo ng Panginoon sa kanyang batas. Isa na ako. Ganun. Yun, no? Hindi lumalabas kanina. The bugs. Anyway, ito yung sabi sa Deuteronomy 4:6. Keep therefore and do them. Yung mga batas, no? For this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations. So pag yung batas daw, ito yung ating pangunawa. Ano sabihin? Kasi kaya mo nga ginagawa yun, kaya mo nga sinasabatas din, dahil alam mo, pag sinunod mo yun, di ba? Mapapabuti kayo. Okay, so sa case nila, ang Diyos mismo nagbigay. No? Which shall hear of all these statutes. Ngayon, pag naalaman ng Quran, sa Amerika, nari lang tayo righteous sa Pilipinas. Sa Amerika, tinanggap ko na yung bakla, nag-aasawa. Tapos makikinig nila sa atin, ay bawal yan. So yung mga may pangunawa doon, ba't nila pinagbabawal yun? Okay yun. Mga talino ka talaga yung mga Pilipino. Okay, sa example lang ha. Ganun yung pag naalaman na, ba't ganyan yung batas nyo? Makikita nila. Okay? So sa case ito, obviously sa Israel to, ancient Israel ha. Hindi ngayon. Maintindihan nila, maalaman nila, yung batas pala ganun. Ang sasabihin nila, surely this great nation is a wise and understanding people. So ganyan po ang batas. Kaya pag yung batas is sablay, mali, yung pang basically yung dahil, yung pinaka-cause, no, bakit ganyan yung batas nyo. Perfect example nga sa mga bakla, for example, yun. Ba't bawal? Siyempre, sinong tanga ba kami? And then, ito yung mga makikita natin, hindi lang lahat, obviously, ito lahat, no? Parang random siya eh. Inulit yung iba dito sa Exodus, Numbers. Pero survey lang natin. And then, at the end of this, nawa ito yung maintindihan din natin. Amen? Yung binanggit na ang galing nung batas ng Diyos. Ang galing ng Diyos. Mabuti siya, righteous, balance. Para lalo natin siyang basahin. Hindi tayo tamarin.
no? Makinggan natin, i-apply natin. Kung sakaling kakastigoy, sabihin, parang mali yan. Pagtatanggol natin, okay? Kasi may tiwala tayo doon kasi nakita nga natin na ito yung mabuti. Yun yung sana takeaway natin mamaya. Okay, ulitin ko, title natin is Justice, Mercy, Order, and Holiness. So sa 19, ano yung more on ano dito? Binasa nyo na ito, ano? Review nyo. More on justice and mercy in the land. No? So may pinatay. Okay? Tapos yung pumatay, maaring worthy siya ng kapatayan din, maaring hindi. Okay? Yung ano dyan, kaya yung mga cities of refuge na tinatawag. Alam nyo na yun. Ilan yun? Minimum. Maximum. Yan. So cities lang to, maliit lang to kumpara sa buong ano nila. Kasi hindi mo kailangan napakarami dun. And actually, ano yung pagkakapareho ng cities? Hindi sinabi dito, no? Ito tanong ko sa inyo. Kaninong city yung tatakbuhan nila? Ano yung city na yun? Ano yung another feature ng city na yun? Correct nyo na kung mali ako ba dahil sa sibat. Yan. So, hindi nagkakamali. Itong city na to is mga city rin ng Levites. Amen? So, maraming cities yung Levites pero hindi lahat ay city of refuge. Okay? Nakita niyo yan? So, ano yung city of refuge? Yun po yung kung sakaling may aksidenteng namatay, hindi naman sinasadya. Pero napatay, ikaw yung nag-cause. Okay? Kunwari, nagtatrabaho siya, inaayos niya yung sasakyan. Nasa ilalim siya ng sasakyan. Tapos may nakaano lang dun. Pag inalis mo yun, malaglagan siya. Hindi mo na sinasadyang alisin, kaso tinamaan ng bola. Patay. Sinong doon? Sinong dahilan yan? Ay, ito po, yung anak ni ganyan. Patayin ko rin niya. Iimbestigahan nyo, bakit ba, Hindi, aksidente po eh. So, yung, sino pala dapat yung papatay doon? Sino yung Avenger of Blood? Okay, sino bang magtatanggol sa inyo? Kunwari lang kunwari tatay, si Christian, tatay niya, anak niya si Mark, kunwari lang si Prince, nag-away sila ni Mark, si Prince, pinutol yung paa ni Mark. Sinong gagante para kay Mark? Okay, so ito pa yung magandang konsepto dito. Sa Israel po, ancient Israel, kung papansin niyo, walang pulis. Okay, nabanggit ko na ito dati, Paano mangyayari walang pulis? Sino magtatanggol? Sila-sila na rin. Ganun po tayo dapat eh. Hindi natin kailangan ba't mag-a-appoint ka pa ng trabaho niya lang yun. No? Saka sila doon, lahat sila may armas. Alam niyo ba yun? Lahat ng lalaki may armas. Ganun sa kanila. Kaya biblical po yun. Lahat ng lalaki may armas yan. Walang bawal. Ngayon, baliktad, inaalisan ng armas. O sino ang gagante? O di yung kamag-anak mo. Kaya pag wala kang kamag-anak, naalala niyo po yung Psalms 127 na naman, di ba? Sabi doon, blessed is the man whose quiver is full of death. Tinutukoy yung mga anak mo. So pag marami ka kasing lalaki especially, hindi ka basta-basta bubulihin, di ba? Huwag ka rin bully, pero kasi nga, malaki yung manpower niya eh. So yun na rin yun. Yun na rin magtatanggol sa'yo. Kaya meron tayong preaching dati ng walang tatay, di ba? Walang tatay, adila. So kawawan tao yun, ibig sabihin. So nabanggit ko lang kasi nga, ang dapat magkikip sa'yo, tatanggol para sa'yo, siyempre yung mga kamag-anak mo rin. Pwede kaibigan, walang problema. Kaya sinutukoy dyan na Avenger of Blood, yan.
Kung sino man yun. Kasi hindi particular, hindi ang police. Okay? Hindi tatay mo, kapatid mo. Basta siya yung gaganti para sa'yo. Ngayon, paano nga kung aksidente namang napatay niya si ganyan? So, kaya may mga judges and elders. Kanina, di ba? So, gusto sabihin dito, number 1 is, may city of refuge when someone kills accidentally. So, ano yung wisdom doon, no? Tsaka yung justice doon. Yun nga, hindi naman gusto nating patayin ng Avenger yung blood kasi aksidente lang. Hindi tama yun. Paano kung gawing aksidente rin yung iba, di ba? Which is ginagawa ngayon, ha? Yun ang sabi. Ano po yan? Documented yan. Yung CIA daw, ganun. Pag may kalaban sila, papalabas nila aksidente. Ewan kung totoo yung sabi, kahit yung Titanic, alam yung Titanic? Di ba lumubog, napakalaki nun? Sabi nila aksidente, pero sabi ng iba, hindi raw aksidente yun. May pinatay doon, parang 911 din yan eh. Alam nyo ba yung 911 is inside job? Alam niyo yung September 11 attack? Nagsabi inside job, ang gumawa yung kasama din nila. Nagkakaroon tayo naman. Ngayon ko lang nabanggit to. Ngayon ko lang nabanggit to? Hindi. Dati medyo nabanggit ko. Pupukin na natin again, hindi ako sigurado. Pero yun, mas lamang yung totoo yun. No? Kasi nga, yung investigation ng yung tower, di ba, nag-collapse. Paano magko-collapse yun? Binangga po na aeroplano. Bakit pa ganun yung collapse? Isa, dalawa, bomba daw yun. Binomba nila. At ang pinakasigurado ako dyan, kaya talagang I believe, inside job yan, yung yung World Trade Center Building 7. Tandaan nyo na kung sakaling mapatay ako dyan. Yung Building 7, walang tumama doon. At ang explanation lang nila, kasi may mga debris daw na tumawa doon. Tapos nag-collapse din yung Building 7. Ito yung dalawang building na mataas. Yung Building 7 medyo malayo. Tapos nag-collapse din ng parang demolition style. Okay? So, sabihin, binomba. Alam niyo yung bomba? Yung ba tayo napunta doon? Sinadya. Aksidente. Okay? So, kaya iniimbestigahan yun. Kasi hindi natin gustong gawin yung, pati mga sindikato ngayon, di ba? Kahit saan. Ay, aksidenteng nabangga. Yung pala, binangga talaga. Aksidenteng sinunog talaga. So, kaya po yun, ayaw ng Diyos doon, ayaw din natin doon, di ba? Walang hustisya doon. Kaya iniimbestigahan yun. Ngayon, pag napatunayan, na ito naman, di naman sinasadya, hindi nila hayaang patayin nyo. Nakita nyo, so involve yung community nila. Napakaganda nun, dapat ganun tayo doon. Ang pangit niya, pag wala na tayong pakialamanan. Actually, nung COVID, yan yung usapan eh. Talagang napatunayan ko rin yun na parang wala tayong pakialamanan. Iniisip lang natin, ay, makapag-mall ako. Eh, bakit ba ginagawa sa atin? Bakit tayo nire-restrict? Iba, wala nang pakialam. Kahit mga pastor, huwag sabihin, may pakialam. Tiwala ka na lang sa gobyerno. Kay Duterte, wala kang tiwala. Ano ka ba? Nakita mo yung mukha ni Duque, wala kang tiwala doon. Ano ka ba? Ganun eh. So, kaya tayo doon, very ko doon. Nung nabasa ko na, salamat nga kayo, may mga independent media. So, it supports us actually. Ganun ang Bible. Wala tayong hindi pwede walang pakialaman. Bahala na kayo dyan, bumabaha dyan. Basta ako dito, wala akong dyan. Hindi bumabaha sa amin, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ganun. Ganun din sa church actually. Tinatanong, di ba napansin nyo naman kung may sinabi dito, inaalam natin. Hindi yung wala akong pakialam sa Bahala ka sa buhay mo. So nakita niyo wisdom doon, tsaka yung justice. Hindi pwedeng patayin yung hindi dapat mamatay. Kasi ang buhay ay mahalaga yan sa Diyos. Kaya yan, yung abortion, ayaw na ayaw din natin yan. Okay? Wala akong pakialam doon, yung anak yun eh. Meron. By virtue of the fact na inutusan tayo ng Diyos to preserve life. Amen?
Hindi natin ina-allow yun. Hanggat kaya natin na, obviously, pag may nagpa-abort dito, wala tayong magagawa. Pero at least ko-condemn natin yun. Para yung mga nasa atin din, hindi rin gagawin yun. Nakikita niyo ang ganda ng wisdom ng salita ng Diyos. Anong next? Ayan, nasa murder pa rin tayo. Pag talagang pumatay, paano yan? Paano pag talagang pinatay, anong gagawin natin? Hindi ko problema yun. Ganun ba? Hindi, sabi dito. Ito na yung kanina, no? Ito. If any man hate his neighbor and lie in wait for him. Again, lie in wait is, ang tagal? Pinagplanuhan. Anong tawag natin doon pag ano? Surprise patibong. Ambush, yan. Ibig sabihin, walang kaalam-alam yung isa, bigla na siya mapapatay kasi pinagplanuhan siya. Diba? Nilagyan ng laso, pareho lang yun eh. Diba? Wala kang alam, ininom mo, patay. Galit ang Diyos doon. Ang Diyos, ang pagpatayan talaga, nakita niyo naman yung sa ano, may mga sinanction siyang giyera, diba? Kaya makikita natin, diba? Yung giyera. Kung gusto nilang girahan yung iba, sabihin muna, wag muna. Yung peace nga, di ba, kanina, sagot. So, mag-warning ka muna. Gusto mo makipag-away? Walang, biglaan. Preemptive strike. Kasi baka mauna, kaya inunahan ko na. Napaka-unrighteous nun. Kaya sa pag napatay siya daw, yan, pag nabanggit na naman yung city of refuge, pero talagang pinatay niya, ang sabi, the elders of this city shall send and fetch them hence, thence, and deliver him to the hand of the avenger of blood, that he may die. Yan, hindi niya kakampihan. Ay, papatayin ako, tulungan niyo ako, ano ba ginawa mo? Pinatay ko kasi ako. Patay. Dapat kang mamatay. So puro patayan dito yun ang reality. Hindi dapat. Kaya nga actually, sa dala yung ginakita na bagay dito kanina eh. Kaya hinayaan natin yun para lalong hindi na ulit pumatay yun. Saan nakita nyo ba yun? Basta hindi natin na isa-isa ito. Masyado mahaba eh. Pero sa mga dahilan yun, parang di gayahin. Kaya nga may hustisya pinaparusahan yung mga dapat parusahan. Okay, pag intentional killer, hindi niya poprotektahan, as in, hahayaan niya mamatay. So, napaka-importante mga inaaral natin kasi sa panahon natin ngayon, baliktad eh. Yung mga mambabatas, palibasa, mga siraulo yan, yung mga siraulong kaibigan din nila, poproteksyon nila. Kung natin, may yan nga, yung mga bakla, tsaka yung mga magnanakaw, corrupt official. Naku, pag nahuli ako, pwede akong patayin. Pwede ba baguhin mo yung batas? Ganun exactly ginawa nila. Kaya ngayon, wala nang death penalty. So, parang ngayon, lumalabas na masama ang Diyos. By the way, sa Canada daw, may totoo ba yun? This week lang, mayroon daw batas na anti-Bible. Balitaan niyo ba yun? Hindi. Ano, totoo yun. Bawal daw mag-quote ng Bible. Sa Canada, ewan kung totoo yun. So, thy eye shall not pity him. Yung iba sa atin, naaawa sa mga dapat patayin. Yun ang problema eh. Ganun din, bata, talaga namang loko-loko. Mamaya, punta tayo doon. Yun ang last part natin, may bata. Yung paluin. Wawa naman. Sama mo naman magulang. Ang ganda ng batas ng Diyos, pinapakita niya sa atin yung talagang detalye. Kasi minsan, hindi talaga tayo, paano sabi? Ikaw na nagsabi niyan eh. Kung batas ng Diyos yan, kung batas yan, hindi sundin natin, mapapabuti tayo. Okay na ba? Yung mohon, nasa na yung mohon? Wala sa question. Tama ba? Dito ba yan? Landmark. Dito ba yun? Inabasa ba kayo ganun? Sa isang verse lang. Ayun na yun. So, kahit sa panahon natin, totoo po yun.
14, 19, 14. Thou shalt not remove thy neighbor's landmark, which they of old times have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land of the Lord. So yan. So sa atin ngayon, lalo na sinasurvey yan. At ang bayad sa geodetical engineer, mapakamahal. So tataka nila ito, sa alisin mo lang. Di ba? Nilipat mo, so bawal yun. So, ganun din sa kanila. Kasi nga naman, lupa yung pinag-usapan dun eh. So, bumili ka, di ba? Para ka nagnakaw nun. So, ang galing ng salita ng Diyos. Ano pa? Ito. So, 15 to basically hanggang 21. Okay, ganun din, oh. They shall not pity. So, ito may mga iniimbestigahan tayo. Pag napatunayan na isang tao daw ay nagkasala, lalo na pag talagang patayan ng usapan, di ba? Sinabi ba dito? Wala naman, either patayan o hindi, pera yan eh, di ba? So, dapat, sabi dyan, diligent inquisition. Sabi yun. Ito na yun. Ayan, so 18, no? The judges shall make diligent inquisition. Sa Tagalog, aalamin talaga nila. Bubusisiin nila yan. Kasi ayaw nila maghusga laban sa katotohanan. Ano ito, ninakawan ito. Sabi, hindi naman eh, ganyan. Alamin ko, hindi ko hahayaan na, bahala na nga kayo dyan. Napakahirap niya, kaya yung mga tumatagal yung kaso hindi rin marunong kasi itong mga dyan sa totoo lang. O talagang mga sobrang magaling din yung mga tao magtago rin. Hindi natin alam. Hindi mo na kung ba't yung magmarunong eh. Pero kung wala masyadong sinungaling at tapos agad yun eh. Okay? So anong point doon? Mga witnesses and false witnesses. Yung mga witness muna, no? Sabi kasi dyan, if a false witness, dito muna sa witness, one witness shall not rise up against a man for iniquity or for any sin. Sabi, bintang lang yun pag isa lang siya. So, dapat at least more than one, no? Yan, so false witness, mali yan, hindi maganda yan, wala dapat, no? So, i-discourage natin yun. Excuse. Paano nga kung sinungaling talaga yung tao? Kung maganda yung policy at batas natin, di-discourage yun. Naalala ko tuloy yung sa LTO dati. LTO ba yun? Dati sobrang corrupt yan eh. Ngayon medyo na lang. Tama ba? LTO ba yung driver's license? Mga fixer. Dati ganun yun, fixer. Nakwento ko sa inyo dati yun. Literal na sistema na nila yun. Na may kailangan magpa-fixer ka. So, pero pag yung batas malinaw, tapos nilagyan nila doon, no, kahit saan, huwag kayong lalapit sa fixer, kahit saan. So, madi-discourage. Meron pa rin magsusubok, pero madi-discourage sila. Amen? So, gano'n kaya maganda yung pagmagandang batas at ang pagpapatupad. Maayos ang lipunan, justice, fair, and protektado tayo sa corruption. Okay? So, baka hindi pa alam ng mga bata yung corruption. Kung sinabing corruption, parang sira. So, pag government official, dapat ina-uphold niya yung justice. Okay? Dito tayo sa chapter 20. Ano ba? Ito na yung battle. So, nabanggit kanina, diba? Sabi ko nga, paano yung mga farmer? Na tinitingnan ko rin eh. I believe ito yung mga pagbago, bad. Okay? Aralin din natin, Sabi doon. Hanapin na nga natin yun. Built a new house. Had planted a vineyard. And had not eaten of it. Yun. Hindi ibig sabihin ng farmer ka, nagtatanim ako, di pa ako umani. Hindi ibig sabihin nun, pag umani ka na ng una, pwede ka na rin. Yung iniiwasan lang dito yung una, parang asawa din. Siyempre, lahat naman ng asawa, ayaw mamatay yung asawa niya, di ba? Pero pag nakaisa ka na, at least nagsama na kayo ng isang taon, pwede ka na lumaban. Ibig sabihin, gusto ko lang bigyan ng Diyos ng
Nang at least yung hindi ka naman mapatay, asawa nyo lang, asawa ngayon, tapos laban na agad. Kiss na lang, isang gabi lang. Hindi ganun. I-enjoy mo muna. Amen? Ang ganda ng justice ng Diyos, ganun din yung vineyard. Bagong kasi yung gera naman, di mo alam kung kailan mag-break out, di ba? Doon sa Iran, nagkabiglaan na lang tayo. So, yun. So, sino sasama? Lahat kayo. Hindi. Bigyan ng hostisya yan. So, again, napansin nyo dito yung gera is, ayaw natin lahat yan, pero minsan, sanction ng Diyos yan. Okay? Mamaya, mapatayin nga yung mga Jebusite. Okay, sana. Ulitin ko yung mga sinagot nyo kanina, may bagong bahay. Pero may bago lang bahay mo. Patay ka agad. At least enjoy mo lang. Sinabi ba dyan, ilang taon? Wala sinabi. Basta dapat, at least ma-enjoy mo naman. Chill-chill ka doon. Di ba? Pa-dedicate. Yun nga. Dedicate mo muna. Kasama na yung asawa doon. Isang taong ka, doon ka lang. Pagkatapos noon, ayun na, pwede ka nang makipagdigma. Kung kailangan. And then, ito yung last, medyo kakaiba dun sa isa, no? Dun sa tatlo. Ito. And the officer shall speak further to the people, say, so, sinong takot sa inyo? Kung maalala nyo, in-apply to kay Gideon. Maalala nyo yung kwento ni Gideon. Ilan yung original na? Nakalimutan ko tuloy. 100,000 ba? Basta nawala yung malaking portion, and then hanggang 300 na lang matira. Yung unang pinauwi doon, yung mga takot. Kasi nga, ito, nakalagay dito yun. Let him go return, lest his brethren's heart faint as well as his heart. Kasi nakakadamay daw po yun. Nakaka-discourage. Yun yung Tagalog. Nakakahawa. Tama yan. Hawa. Nakakahawa. Takot siya. Ikaw, hindi ka takot. Nakita mo takot siya. Ay, takot na rin ako. Ang Bible quiz. Uy, Bible quiz na bukas Oo nga, hindi pa ako nag-review Naku, di ako attend. Ako din. Di ba? Soul winning, gano'n. Ay, mukhang masungit yun, huwag na lang. Sige, nakakatakot yun. Ako sabi ko, alam, ba't nandito ako So, mas maganda pa, huwag ka na sumama. Yung maging takot talaga, sino bang hindi takot? Yun nga obviously, kailangan, alamin mo dito. Ano ba exactly yan? Yung mga talagang, alam mo na, either baguhan, o talagang matatakotin, di ba? Kung naman magpe-pretend na lang matatakotin, paano yun? Saka na natin mag-usapan yan. Hindi, siyempre dapat tine-develop yung tatay mo yan, di ba? Kahit sa church. Yeah, by the way, sa 1, 2, 3. Baka mapahiya tayo dun, Dala-dala niya yung pangalan natin dun. Baka puro ML kayo dun. Equipping God's people. Pastor Ace, yung mga dala mo dito, walang ginawa, hindi mag-games, Kita niyo yun? So, nakakasira. Ganun yung sa gera, kaya minsan inaano ng mga, laban! Para lalong ganahan kung kabaliktaran. Nalala yung 10 spies. Dapat si Moses kasi inano niya muna yun Tayo muna Anyway. Hindi, pinagsalita niya agad kamusta? Naku, maganda po kaso lalakas po ng tao doon. Hindi natin gaya. Narinig kayo ng mga tao. Ano yan? Hindi takot na yung buong si Caleb nahuli naman. No. Nahuli din si Caleb. Pero at least matapang. Napagandang batas din. Amen? So, ganun tayo dito. Kaya minsan tina-challenge ko kayo. Sabi ko sa'yo. Si Renz wala, Medyo isahan lang muna siya ngayon, Kaya natin si Renz. Sarang inaano niya, nililimitan niya. Ngayon, mga bago. So, sa una, alam na natin, sa umpisa pa lang, ito na yung standard natin. Okay. So, gusto natin, pag mag-soul winning tayo, minsan, nasa leader din yan laban na tayo, laban. Alala yung sa halahala dati, di ba? Kasi, nakabahan din ako doon.
Pagpayag na lahat, or at least majority, laban na yan. Hindi yung... Ngayon, kung may legitimate ano rin kayo, di ba? Sabihin nyo rin. Pero ito kasi, example to ng importanteng bagay sa army to eh. Hindi po pwedeng walang army, standing army yung bansa, lalo sa panahon nila. Kahit sa atin ngayon eh. Hindi kami makipag-away eh. Eh kasi yung katabi mo, ganun. Ano gagawin mo? Wala na gagawin, hayaan mo na lang kami. O sige, kunin mo na lahat ng ano dito kasi ano kami, ayaw namin ng gera. Hindi rin wise yun, amen? Nakikinig ba kayo? Itong inaano natin applicable sa mga lawak na ano. Kunwari ko naman. Meron ka talagang sariling ano. Kaya ako gusto kong bumili ng baril. Si Pastor Ray, meron eh. Nagtanong ako. So magkano ba ang kailangan ko dyan? Mura lang ba? Kasama permit, mga 80,000. May kutsilyo naman ako doon. So minsan kailangan mo protektahan kung ano yung sa'yo. Amen? Ganun po yan. Pero, yun nga, pag may mga takot, ang recommendation sa kanila, pauwiin mo na lang yan. Kasi pag takot yan, nadaduduwag din yung iba eh. Okay, so hindi natin dadwal masyado lahat yan ha. Doon tayo sa attacking the city. Simple lang naman to. Again, ito yung condition dito ha, yung mga malayo. So iniisip ko dito, bakit nila gagirahin nyo? Kasi pinag-aaralan ko lang yan eh. Itong mga Kristiyano sa Amerika, galit sila dun eh, yung kaka-conquer mo yung ibang nation. Anong kinalaman natin doon? Katulad yan kay Trump na yan, billion daw, isang araw. Paano mo sustain yun? Tapos yung kalaban mo, ang ginawa pala sa kanilang Iran, pag ikaw pala yung dumidepensa, yung sasalubong dyan, 2 agad para negurado. Kaya, titirahin ka ng 1 milyon yung ano nila. Yung depensa mo, 4 na milyon. Eh, paano kung drone? Sobrang mura yun. Nasalubungin mo na missile. So, sa gastos pa lang, talo ka na. So, kaya sabi niya, bakit niya ako tayo nangigera dito? Anyway, kaya inisip ko, siguro, ano bang justified na gera sa malayong lugar? Hindi ko maisip eh. May naisip ba kayo? Actually, ang sabi ni Trump dyan, kaya nila ginera eh, dahil sa mga tao daw, di ba? Kasi totoo rin naman yun eh, pinapatay nila yung sarili ng tao sa Iran. Totoo yun eh. Tsaka totoo yun kasi marami na rin Kristiyano daw sa Iran ha. Yan din alam, marami na mga convert doon. Hindi alam totoo. Pero yung last protest nila this year, ganun kasi nangyari, pinapatay sila ng gobyerno nila. So sabihin natin gano'n na lang, hindi ko sigurado yung detalye. For example, totoo yun. At may gustong tulungan kunwari ni Trump si Iran. Yan people hindi yung government. Ang dapat nilang ginawa muna, ganun. Actually, nag-warning din naman sila no? Hindi ako ano ni Trump Pero nire-relate ko lang dito. Kung sakaling gagirahin nyo sila, magsabi ka muna, hoy, tigilan nyo yan. Okay, ayoko makipaggera, pero pag tinuloy nyo yan, gagirahin ka namin. Yan. So, ganun yung recommendation naman dito ulit. No? So, huwag kayong manggagera lang ng gusto nyo lang, tapos bigla-bigla. Okay? So, yun lang. Ngayon, yung mga, ito, exemption to. Gandang application ito mamaya sa mga bakla eh. So, yung mga matagal nang pinangako sa kanilang land, di ba? Moabites, Perizzite, Jebusite, Girgashite, Amorite, Perizzite, Hivite, Parasite. Sino sa mga ng Parasite? Wala. Patawa lang. Sino? Si Ate Marge? Perizzite naman. Termites, wala. Patawa lang yun. Pero, ito matagal lang pinangako sa kanila, Genesis pa lang. So, tao sa kanila, kaya nga dinelay sila doon. Kaya sabi doon, the iniquity of the Amorites has not fully come. Parang sabi gano'n. Ibig sabihin, talagang gusto silang husganan. Kasi anong batas sa kanila? Alam niyo na, di ba kanina, nang sabi? Total destruction yun. Ayan, no? Sabi pa dito, para hindi kayo, ano ba?
17. Ayan nga pala, no? But thou shall utterly, ibig sabihin, no, sobra or talagang totally. Ano lang yan, anong tawag doon sa modifier na yan? Superlative. Okay? Parang sobra. Grabe. Ganun. Talagang destroyed. So nakita, anong batas na naman dito? Anong point natin dito? Ang ganda, di ba? May iba-ibang application. Ibig sabihin, iba-ibang applicable sa dito, iba yung applicable dito. Huwag nating ihahalo. O balik na tayo sa sinabi kanina sa mga bakla, di ba? So lahat supposedly ng tao, mahalin natin. Hanggat kaya. Okay? Pero may exemption. Ito exemption itong mga to kasi matagal lang pinapadestroy sa kanila yan. At sabi doon, that they teach not to do after. Nakakahawa din. Anong ginagawa ng mga yan? May po tayo. Na-document din yan ba sa mga di ba? Nakita niyo yung, naalala ko yung, may pelikulang documentary nung, sa Italy? Yung nilamon ng, bulkan. Pompeii. City of Pompeii. So, nung inano nila yun, namamangha daw sila, wow, ang ganda. Pinicture din sa di ba? Smarter Everyday. Destin. Nag-warning siya doon. So, yun yung mga pinapanood nyo dapat ng channel. Okay? Nag-warning si Dustin kasi Kristiyano din yun eh. So, nakakamangha kasi ang ganda daw, na-document nila, ang ganda. Pero isa sa mga, parang, not for kids, alam niyo kung yun na yung mga kademonyohan, mga kabastusan ng mga mga bakla, mga ganun. Na-document yun, nasa drawing nila, nasa nila. So kaya, may mga tao daw ganun, na sobrang demonic na to, dapat to pinapatay na. Inuubos. Ang gagawin sa kapitbahay niya na extreme to. So ibig sabihin may mga ganong case, yun ang gusto ko sabihin dito. So sa case natin talaga yung mga bakla nga, iba yung grabe yung ginawa sa atin. Minsan di mo maintindihan, parang gagawin natin dito. Kasi sila pa yung mayabang ngayon, gusto pa sila. Hindi, yan eh. So again, yung prinsipyo yung kinukuha natin ngayon. Prinsipyo ng Bible, hindi pa sa mga bakla yan, ibig sabihin lang, mga prinsipyo na salita ng Diyos, may mga exemption. Huwag mong i-apply ang lahat ng bagay sa lahat ng tao. Yun ang gusto ko sabihin doon. Hindi yun. Ba't ito papatayin ito? Bakit ito papatawarin ito? Ba't bibigyan ng chance? Ito, wala na. Ba't ganun? Ayun, may mga qualification doon. Yun yung gusto kong sabihin doon. Ano pa? Ito, maliit na bagay ito. When thou besiege a city, kasi may mga ganun eh. Pati ba naman puno? Wala ito kanina, no? Okay. Pag fruit-bearing tree, may apple. O sirain natin para wala na silang apple tree. Kaso, ayan, basta sinabi daw, huwag mong gagamitin yun para gamitin mo lang yung kahoy. Okay? Kasi sinasabi dito, sinabi ba? Dahilan? For thou mayest eat of them. Yan, okay. Nakakasupport ng buhay yun eh. So sa'yo, o kung sakaling matalo kayo, manalo kayo, at least doon pa yung puno. So again, ang galing ng salita ng Diyos. Matalino siya, siya eh. Manalo kayo, matalo kayo. Huwag niyo sisira, huwag niyo dama yung puno. Ganun yung kamahal ng tao na gusto niya masupport yung buhay. Tuloy natin. Next chapter. Ito na. Patayan na naman. Balik tayo sa patayan. Ngayon, pag meron daw napatay at hindi kilala. Yan. Paano yung basta di talaga makilala eh? Ang utos ng Diyos, patayin yan! Pag deserve, patayin. Pag hindi, wag dapat ha. Hindi passive yun, active yun. Pagprotektahan mo yung inosente. Kanina. Paano pa pag hindi alam? Diba? Hindi! Alamin nyo! Hindi na lang, nag-imbestiga, hindi talaga malaman. Anong gagawin? Ba't may sinusukat pa dito? Kasi nga, inaalam yung ano yung malapit. Yan. Bakit? Kasi magkakaroon sila ng seremonya. Yung binanggay sa bonus nyo, ito po yung panalangin nila sa Panginoon. Amen?
Lord, gusto na namin sundin talaga yung batas mo. Kaso wala, Lord, wala. Magaling magtago yun, no? Talagang hindi alam. So, meron sila diyang offering, no? So, papatayin yung heifer, and then, ano sila sa Diyos? Mag-pray sila, patawarin sila. Bakit? Kasi nga, alam nila kung gaano kagalit ang Diyos. Para yung parusa ng Diyos, hindi na ma-apply sa kanila. Amen? Yan. So again, justice yun. No? Iba na ginagawa na iba pala pag may nagsumbong na ano, yung high profile. Napatay yung anak ni Mayo. Nako, dapat may managot. Ano ginagawa nila? Hahatak na lang ano doon. Ito, pagbibintangan. Anong tawag doon? Salvage nilang. Basta ganun ano ng mga yun. Kasi mayayabang eh. In 24 hours, makikita namin yan. Mayayabang kasi. Eh, walang makita. Dumampot ka na lang ano dyan. Kawawa ngayon yung galit ang Diyos na naman doon. Kaya ang Diyos pag ganyan, talagang hindi makita, mag-sorry na lang kayo as a city. Pangunahan ng inyong mga elders and judges. Galing, di ba? Ito, anong kinalaman ito? Pati babae. Kinalaman ito. Ito, huwag niyong gagamitin sa maling ano to ha. Kasi totoo naman, kung naalala niyo kay Benjamin din, parang weird yung ano nila, pinatay nila yung karami ng Benjamin. Eh sino, paano sila dadami? Mauubos sila. Ubos na nga. Pinotektahan kasi yung bakla eh. Anyway, yung iba doon, okay, nagsorry na sila, talo na sila. Di ba, hinanapan ng asawa? Importante po kasi yan talaga eh. Ngayon, kung ano daw, meron daw gera, nakakonquer nila yung ano. Dahil ang batas din naman ng Diyos, di na pinapatay sa kanila lahat eh, di ba? Except yung ano, nabanggit natin kanina, yung mga reprobates, yung mga exempt the nations, nabanggit natin, Girgashites, ano naman yan. Ito, iba to. So, hindi nila pinapatay lahat yon, no? Pinatay lang dapat patayin doon kasi nga, either nga, injustice, o parusa ng Diyos. Yung mga babae, wala nang kilalaman doon. So, ipepreserve na nila yon. Anong gagawin nila doon? Pwedeng utusan kung ano man yan. Eh, paano kung maganda? Hindi nito. Kaya beauty is ano pala, no? Power. Alam niyo ba yun? Gamitin niyo rin sa tama. Amen? Yung iba ngayon, ginagamit sa masama. So, kung meron talaga at gusto, nakita niyo dito, ina-acknowledge ng Diyos yung katotohanan ng reality ng lalaki sa babae. Nakita niyo ba yan? So, obviously, dapat nga isa lang eh. Kung gusto mo, ibig sabihin, dahil may kalayaan na yun, hindi naman pinapatay ng Diyos, okay lang, sabi niya. So yun nga, bakit kinakalbo? Interesting niya, ba't kinakalbo? Ha? Baka may kuto. Hindi, totoo yan kasi nga, may sakit. Kasi nabanggit kanina, yung iba kasi pinapaubos yung iba eh, di ba? Kasi sobrang dumi na. Pero yung mga hindi pa masyado, panigurado lang ba? Hindi sinabi dito, yun lang ating ano lang, personal take dito. Pati kuko, anong kinamot niyan, hindi natin alam. Sino yung kuko nyo? Pati yung damit, madumi yan. And then, bewail her father and mother. So, ibig sabihin, may konsiderasyon talaga yung Diyos, di ba? Hindi yan gagawin mong prostitute, hindi ganun. And then, sige, asawahin mo na. Makita niyo yun? So again, hindi masama yung pag talagang may maayos na intention. Oo, gusto niyo yun eh. So, hindi ito makapangasawa ng foreigner. Wala tayong ano dyan, prohibition. Walang problema yan. Sa akin, walang problema yan. Alamin mo lang. Talaga, di ba? Kasi medyo may pagkakaiba sa atin yan eh. Culture shock ka o ayaw pareho. Pero ito pa, hindi pa natapos doon. Kung sakali na ayaw mo na sa kanya, kung sakali na hindi sinabi itong tama ito ha, may mga interpretation kasi minsan, kita mo na, nalaw ng Diyos eh. Hindi, kung sakali nga. Ang tinutukoy dito, hindi mo siya pwede parang alipin lang na, binibenta ko na yung asawa ko. Okay? Sabi niyo, bayaan mo siya, palayain mo na siya.
So again, hindi natin isa-isa ito. Makita sana natin dito yung justice nga ng Diyos, mercy and order and holiness. Okay? Para doon sa babae, sa lalaki, at basically kahit kanino. Ano pa, dami nito ah. Tapos naman na tayo, no? Malapit na tayo doon sa anak ng rebelde. Okay, hindi nabanggit dito. Pero ito yung 2 wives. Kung sakali lang, again, hindi dapat ha. Eh kaso, andun eh, katulad ni Jacob, di ba? Nangyari eh. Binigay yung isa, sabi yung isa eh. Nandiyan na yan eh. Sige. Eh kaso, paborito niya si Rachel, di ba? Oh. Wag mo idadami, basically sabi din, wag mo idadami yung bata. Okay? Kasi yung bata, walang kinalaman sa kalokohan nyo. Okay? So, pero, yung panganay, ito hindi ko pa rin maintindihan sa ngayon. Ibig sabihin na siguro nito, ito yung pinakauna mo eh. Sa ibang instances, di ba, naalala niyo yan, yung panganay napaka-importante. Kasi yun yung una mo eh. Parang siguro, ito, 4 yung anak ko. Yan pa sa experience ko, sino pinakamahal ko dyan? Palagay niyo. Stephen, palagay mo. Pero yung experience nung sa panganay, hindi mo kumpara yun, di ba? Kasi yung pangalawa mo, alam ko na yan eh. Masaya, di ba? Pero, nung una mo talagang, again, iniano ko lang dito, na-interpret ko lang. Kakaiba kasi yun eh. So, but especially, yun nga, pangit kasi yung case na dito, 2 yung asawa eh. No? So, pero, ito yung una mo, yung bibigyan mo ng double portion. So, sa panahon natin, din na yan ina-honor. And I believe, may magandang dahilan pa rin niya. Kasi nga, yun ang una mo eh. Hindi natin pwede sabihin, ito eh, kala ko, gusto ko to eh. Ito na yung, ngayon, ito na yung gusto kong asawa. Nagkamali ka doon. Bakit mo kasi? Ba't ka nagmamadali kasi? Yun ang nakikita kong dahilan doon eh. Yung una talaga, laging may, ano dyan eh. Special yan. Okay? Kung nagkamali ka, sinong sa pagkakamali mo? Hindi, di ba yun? Kaya mga kabataan, higatan niya yan. Amen? Saka na lang, pag nagkamali, di iba naman. Hindi ganun. Kung sakaling magawa mo yung makalusot ka sa palagay mo, kasi iba nakalusot, sabi mo, nakatingin ka doon sa iba, pangatlong asawa niya na yun. Ay, mga class, mga kabatch akong ganun. Hindi ako believe doon. Believe ako sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko sa'yo, mag-ingat, yung pag-pray nyo na yung una nyo pa lang, yun na yung the best. Yun na mismo talaga. Okay? Huwag yung isipin na nakaloko ka, ay maloko ka rin. Ganyan yan eh. Balikan yan. Wala tayong time doon, pero move on tayo. Rebellious na, ito na. Eh, paano anak mo yan? Eh, bakla ako na ganyan. Panindigan mo, anak mo yan eh. So, hanggat maaari, totoo yun, mahal mo yung anak na, mahal natin yung anak natin, di ba? Alam niyo ba na may yung taong may sariling utak? Alam niyo ba yan? O nabigla lang kayo ngayon. Mga nakikinig kayo sa Calvinist. Yung mga taong ganun, pinili niya yun. Ang linaw niyan. Kung sakaling, binibiro ko lang kayo kanina sa malakas kumain, patayin. Hindi. Pag in-interpret mo to, ng tama, sama-sama yan. Hindi yan and or end yan, I believe. Okay? Pag tinignan, anong klase tao ba to? Matigas ulo, lumalaban, hindi nakikinig, as puro kain at inom pa. Ibang klase to. Huwag mo sabihin yung anak ko, basta patayin na natin. Ganun ba yun? Bakit? Ang lakas kumain ng kanin eh. Dapat i-ano mo to lahat, i-bundle mo. Hindi natin gusto mong papatay as anak pa natin. Ito yung mga pwedeng ikumpara natin sa adik. May sumagad ba ng adik kanina? Sino? Tama yun. Tinama nyo. Sino sumagot ng adik? Ayun na umamin. Ha? Tinama ka, tinama.
Kitama mo din. Oo, kasi yun eh. Yun ang example no, sa panahon natin, yung binebenta yung gamit nyo. Ganun po yun kasi addict na siya sa drugs. Wala siyang pakialam sa ibang tao, bibenta yung ano yun. Siyempre, hindi makikinig yan. So, hindi ko sinabing kasalanan ng bata to. Obviously, may kasalanan yung magulang dito. Pero ang sinasabi ko, pag gumating sa ganyang point, kaya aral din sa inyo nyo to eh. Yung sabihin ko, kasi sila lagi may mga ganong tao po, sinisisi lahat ibang tao. Ba't ka bumagsak? Kasi naman, di magaling magturo si ano eh. Ba't di ka magtrabaho kasi naman, walang mapasukan eh, walang makita eh. Lilit na sweldo ng ano eh. Di ba? Hindi ganon. So pag sakaling addict, sabi natin ganon, addict. Ano ginagawa daw? Usama naman. Yan sabi ng Bible eh. At hindi lang basta patay babatuhin. So ito po, maniwala kayo sa mga media, ang Bible inaano nila, minimisrepresent. Tapos inaano pa sa Sharia law. May talaga may pagkakapareho kasi Muslim ginaya po yun sa Christianity. Hindi natin sabing pag Bible, may ang lagi yun. Pag may nagbato sa inyo na, sabihin nyo sa akin yung explanation na tama. Tingnan natin. May mga caveat or yung mga qualification yan. Katulad nito, hindi yan pinapatay dahil lang matakaw. Hindi ganun. Addict to. Kaya parang hindi na gayahin. Bakit dumadami addict? Hinahayaan lang magkalat dyan. Tapos yung mga sa San Francisco daw, binibigyan pa ng needle. Ang gusto mo ng drugs, kawawa ka naman, may katapatan ka din. Ito nga pala yung drugs. Sinaulo pala yung politiko, kumikita din. So yun po ang batas ng Diyos. Patayin na yan, loko-loko yan Sinabi din sa ibang place pa yan, pag sinapak mo yung natay mo, patay ka din. Curse. Last. Ito naman, so another paragraph yan, pasin nyo, 2 verse lang. Kung sakali naman daw na ang isang tao ay pinatay dahil yung mga namagit kanina, mas papatay na kung sakali ang kanyang sistensya ay bitay, especially yung ilalagay mo sa puno. Pag nilalagay sa puno, hindi lang basta yun, pinapahiya yun, ginagawang example, negative example pa sa iba na hindi gayahin. Okay? Again, bihira yan hindi gano'n tayo ka-brutal. Pero may mga panahon na gano'n. Kunwari, si Vice Pangit, Duterte, yan. Ay, nakakaya naman, Duterte, mga anak niya paano, yan. Sabi dito, his body shall not remain all night. So, pinoprotektahan pa rin, di ba? Huwag mo namang isang buwan na kaganyan. Ayoko na maalala yung ginawa nila, yung pamilya nila. Tapos, ibaba mo na. He shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hung is accursed of God. So, nalala niya, in-apply kay Jesus. Obviously, negative daw. Si Jesus hindi niya deserve yun. Pero, kung sakaling deserve yun, kahit deserve niya yun, ang utos dito is, alisin mo na. That thy land be not defiled, which the Lord, pinasok pala sa isang ibang bagay pala to Pero still, pwede mo sabihin ganon, i-total mo na bakit may mga batas na ganon, para hindi yung buong community ay, pag defiled is mabastos, madumihan. Kasi nga, nakakadumi, nakakahawa. Yung pa yung kaninang paulit-ulit, di ba? Pag may injustice dito, gagayahin. Pag meron ditong kabastusan, gagayahin yan. Kaya tinatago po yan. Pagkatapos parusahan, huwag naman yung talagang tinago, wala nangyari dito. Hindi, pinurusahan na So, ayaw natin yung curse ng Diyos, nakahang lang. Parusahan na, tapos. Then, bury. Huwag natin i-survey. Ilang ba namatay sa, ganun, mga infomercial yung mga ganun Pansinin niyo may mga killing sa bakla, for example. Ano yung dapat nila sa atin, ang dapat pinapublish na data sa ABS-CBN? Karamihan na may AIDS, bakla. Yun dapat nilang i-publish Kaya parang hindi nagayahin. Kaya pala may nakakadiring sakit na ganyan.
Kasi mga bakla yan eh, karamihan. Diba? So ngayon, pag nakita natin yung data na yun, magigising tayo. Tayo, gising na tayo. Iba. Diba? Ganun pala yun. Ibig sabihin, anong gagawin nila? Pagkampi sila doon. Iba yung papalabasin nila. Karamihan nga pala na hindi sasabihin kung ilan. Sasabihin lang, karamihan ng mga magulang sa Pilipino tanggap na bakla yung ano nila. Tapos pagsasalitain pa si Lea Salonga. Ano masabi mo? Ay, anak natin yan, kahit ano mangyari. Yung mga tao nakikita yun. Yun yung sinasabi dito eh. Ina-apply ko ngayon ha, pag nakita mo, curse na nga to, in-interview mo pa, pinablish mo pa, tapos kinastigo mo pa yung nagsasabi, si Albert, ano yan? Alvin something, yun na yun. Tapos babanata mo yung nag-against doon, si Pacquiao, kung sino man yan, si Pastor Ace, kung sino man yan. So yung curse kayo, hindi mawala-wala. So hindi mo inaalis eh. So alisin mo na. Kaya kailangan lagi marinig yan. Bakla na naman, bakla na. Pagdipatihan nga natin, ilang bang gender? Ano masabi mo? Ano masabi? Hindi nagdipatihan yun. Pati yung taong nagbo-vote up yan, dapat, ano pinagsasabi mo dyan? Yan na naman. Ngayon daw sa bagong balita sa Olympics, pinagbawal na daw yung bakla. Interestingly, mga baklang lalaki, bawal sa female. Bakit kaya yung mga female, ba't hindi nila pinagbawalan sa lalaki sa palagay niyo? Wala namang gagawa nun eh. Mas malakas ang lalaki, tanggap nyo na ba yan mga babae? Baka hindi pa. Okay, so pinagbawalan yung mga baklang babae kasi kaya yung mga baklang lalaki, nagko-compete sa babae kasi mas malakas sila biologically. So, unfair yun. So again, nabanggit ko lang yun, hindi na dapat pinag-uusapan kasi yun. Ba't mas nakikibring up mo ngayon? Kasi nga, sila yung nauna eh. Kasi sobrang brainwash na natin ngayon. Ang kalaban pa ngayon yung ano. Ito, katulad nito. Nagpipreach tayo ng Bible. Sa Canada daw, yung totoo yun. Sana hindi totoo, pero hindi din ako magugulat doon. Maraming ano sa Canada, kalokohan. Palibasa, yung mayaman. So, nakuha na natin. Sa 3 chapter na to, ang daming batas dito. Nakita natin yung balance ng justice, mercy, order, holiness. Okay, kahit sa mga capture na babae, kahit sa puno, di ba? I mean, talagang ano, no? Sa gera, sa family, sa community. Ano ina-emphasize ng mga batas na yan? Fairness, accountability. Yung mga bagay na may kademonyohan, inaalis, pinapatay. Yung mga inosente, pinoprotektahan. Nakita niyo yan? So, ganyan tayo dapat. At ganyan ang buong Bible actually. May duda kayo doon, sabihin niyo sa akin, tigilan natin to. Pero wala akong nakitang ganun. Perfect. The law of the Lord is perfect. Converting the soul. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Nakita na, nawa. Na-impress sa aming mga puso't isipan. Napakabuti niyo, napakagaling niyo, napakatalino niyo. Fair kayo, the just God. Yan ang title niyo, Panginoon. So I pray, lalo po kaming, hindi kami yung kailangan pilitin. Magbasa, mag-aral, dahil lang manatili nawa sa aming mga puso't isipan. Napakaganda nito. Ito yung aaralin ko. Ito yung aking dito ako mag-invest ng time. Ito yung aking gagawin. Hindi naman lagi, but importanteng lakas ko, Panginoon, natalino. Involve ko, Lord, ang iyong salita. Magtatanggol ito, Lord. Alamin kung paano ito tama. Ito yung aming laging bulay-bulay, meditate. Hindi kailangan pilitin, Panginoon. So I pray na natindihan namin to, Lord, sa random loss. Ito lang sa 3 chapter na to, Lord. Ingatan yung bawat isa. At sa araw ng this week, Panginoon, yung sanlibutan ay hypocrisy ang ginagawa. At kami makita namin yung totoong significance ito, Panginoon. Hindi pakitang tao, hindi talagang focus kayo, Panginoon. Yung matutunan namin 3 chapter ngayon, mas superior pa rin ang ginawa ni Jesus, Panginoon, para sa amin. Dinemonstrate niya sarili niya mismo. Kung paano yung fairness at pag-ibig at justice niyo nagsama-sama at nag-converge, Panginoon.
We pray kayo pong nasa amin, araw-araw, puso't isipan namin, Panginoon. Ingatan yung bawat isa, bigyan ng success, Panginoon. April 1 to 3 sa Maraya. Pastor Lito, ingatan niyo po siya. Maka-recover na po siya ganun, Pastor. Lord, sa amin, may mga sakit din, Panginoon. Iba nanghihina, iba kailangan pa talaga alala, iba naman spiritually, mahina pa rin. We pray na mag-get ng klase lesson, Panginoon. Yung katotohanan ay mag-inspire, magturo sa amin. Palakasin kami, Panginoon. Linisin din kami, Panginoon. Pinakapuloy kayo muna dati lagi. In Jesus' name we pray. Amen.